Ang Pagcor, mga Lodi, pinaiimbestigahan na po sila. Sinong sila? Siyempre, yung mga influencers, content creators, streamer. Panoorin po natin kung ano po ang mensahe ng Pagcor. Iniulat ng Pagcor ang dumaraming influencers na nagpo-promote ng online sugal na hindi naman lisensyado. Klarong-klaro ha, Pagcor nagsabi, hindi lisensyado ang mga pinopromote ng content creators, influencers, streamers na mga online casino na nakikita nyo dyan sa Facebook. So tama si Peps TV, mga idol. Pinasusumiti na ni House Public Order Committee Chairman Dan Fernandez ang mga pangalan ng Eto. mga influencer na sangkot sa mga illegal na casino. Pakalat nyo po itong video na to para po marami pong ma-aware na pinapatugis na po sila ng Pagcor. Hinahanap na po yung mga content creators, influencers, streamers na nagpo-promote ng mga illegal na online casino sa social media. Yo, what's up mga Lodi? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. At eto na nga po mga Lodi, masasabi na nga po ba natin katapusan na po ni Awit at ng iba pa pong mga nagpo-promote ng online casinong influencers, content creators, streamers? Kasi mga Lodi, ito'y tinalakay na po sa Kongreso nung nakaraan. Pero, tingnan po muna natin kung napanood na po ba ni Awit Gamer itong balitang ipapakita ko sa inyo. Saglit lang po ha, silipin natin ang kanyang Facebook page. Tingnan natin kung nagpo-promote pa rin. Ay sus, Ginoo. 3 hours ago, mga Lodi, nag-stream pa rin po siya ng online casino. Ayan, 6 hours ago, meron din po siyang stream. At eto po mga Lodi, sa tingin ko naman po mga Lodi, yung iba dyan nirelive lang po niya. Tingnan po natin mga Lodi yung balita ha. At bago po ipakita sa inyo, papakita ko lang po muna yung nakaraang panalo ni Awit Gamer na napakalaki. Grabe talaga pag nagbigay si Alphabet. May 41 million na siya dito eh. Ayan, tingnan nyo mabuti mga Lodi. Kasama po ito sa topic natin. Para mamulat kayo na malabong mangyari yan. Na mapapasa inyo yung napakalaking panalo sa online casino. Magkano? 43 million mga idol. So eto na. Ang Pagcor mga Lodi, pinaiimbestigahan na po sila. Sinong sila? Siyempre yung mga influencers, content creators, streamer. At eto nga po, umabot na po ito sa Kongreso. Malamang, aabutin po ito sa Senado. Panoorin nyo po yung balita. Lalong-lalo na po yung mga bumibilib po dito kay Big Boy Cheng. Hindi ko daw po tinatalakay na matagal ko pong tinatalakay na ito. Hindi nyo lang po napapanood siguro. Panay kayo puri dito. Panoorin nyo po itong video na to at ipakalat nyo po kung bakit ko nasabing malabo pong mapasa kanila yung napanalunan nila dyan sa online casino na pinopromote nila. Eto mga Lodi, panoorin po muna natin itong balita. Aminado ang Pagcor na problema nila ngayon ang pagkalat ng mga illegal na online casino o mga gambling site at app. Yun. Ang mga nagpo-promote daw kasi nito, mga influencer at content creators sa iba't ibang social media platforms. Ayan, Patay. mamamala ng Pagcor, delikado raw ang illegal na online sugal kasi kahit kabataan, nakakataya rito. Yari. Nasa front line ng balitang yan, si Marian Enriquez. Eto na mga Lodi, na frontline na po sila. Ngayon nyo sabihin sa akin na legit talaga yung mga pinopromote nila. Lalo na yung kay Big Boy Cheng. Dahil bilib na bilib kayo milyonaryo, mayaman no? Pero, sa ipapakita ko sa inyo, baka mamulat kayo sa katotohanan na wala talagang ganyan. Okay? Matagal na natin itong tinatalakay at sa wakas naman nagkaroon na po ng bunga. Panoorin po natin kung ano po ang mensahe ng Pagcor. Kabilang sa mga hamong kinaharap ng Pagcor ngayon ay ang pagsawata sa mga illegal na online casino. Yari. Promote kasi nito mga content creator at mga influencer. Sa pagdinig ng House Joint Committee on Public Order and Safety at ng Games and Amusements tungkol sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga illegal na pogo, iniulat ng Pagcor ang dumaraming influencers na nagpo-promote ng online sugal na hindi naman lisensyado. Yan ha, klarong-klaro ha, Pagcor nagsabi, hindi lisensyado ang mga pinopromote ng content creators, influencers, streamers na mga online casino na nakikita nyo dyan sa Facebook. So tama si Peps TV mga idol.
Ang dami pong nagagalit sa ginagawa ko, naiinggit lang daw po ako kasi hindi daw po kumikita ng ganyan. Lodi, hindi ko po dapat kainggitan yung ganyan. Dahil alam ko na marami po talagang nasisilaw sa pera, pero hindi ko naman po kasi kayang ipagpalit ang kinabukasan po ng ilang mga mamamayan natin na nangangarap nga yumaman. Pero hindi po dito kayo yayaman mga Lodi. Sila lang pong mga nagpo-promote dahil sila po ang may bayad dito, may komisyon dito, at marami pong binibigay sa kanila itong mga nagpapapromote ng online casino. Tuloy natin! Namomonitor din po namin na marami pong mga influencers Yari! ang gumagamit po ng platform nila such as Facebook, TikTok, YouTube to encourage prospective players to try their luck in legal platforms. So, pinapromote po nila ang website or ang isang laro. Ayon sa PAGCOR, delikado ang mga larong ito dahil hindi ito regulated at walang Yari. proteksyon para sa players. Takaw pansin din daw ito lalo sa mga kabataan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga Lodi. Kaya ako po sila sinisita dahil talamak po ang kanilang pagpopromote, lalong-lalo na yung mga content creators na ang mga viewers niyan, karamihan dyan mga kabataan. Hindi po ninyo ako naiintindihan at eto na nga mga Lodi, pinapaimbestigahan na po sila at sana naman maisip nyo na tama po talaga yung ginagawa ko. Bakit ang tagal nyo naman umaksyon? No player protection. We cannot help po the players who will play in that platform pag nagkaroon po sila ng problema. Wala rin po silang customer verification. So, marami pong mga kabataan ang maaari pong makapaglaro sa mga illegal platforms po na ito. Klarong-klaro po yung sinabi mga Lodi. At una ko pa nga yatang tinalakay ito dahil nga meron po sa atin nagbigay ng info paano po natin madedetermine kung legal o illegal yung nakikita po natin na sinasabi po lang PAGCOR accredited daw po kuno. Dahil ang PAGCOR mga Lodi, hindi po nila inaalaw kung sino po yung meron pong mga lisensya na mag-promote via social media mga idol. Hindi nga rin po pwede yan sa TV station. Hindi rin po pwede yan na ipaskill sa mga kung saan-saan. Basta nakikita po ng mga kabataan. Tinalakay ko na po ito mga Lodi at sana naman matapos na po ito. Tuloy pa natin. Nakatatanggap na rin daw ng mga ulat ang PAGCOR na ginagamit ang kanilang logo para sa mga illegal na casino. Ang problema, hirap din sila sa pagbabantay sa mga ito. Hirap po na makita po lahat at hindi po lahat ay nabablock. Hindi po block ang kailangan nyo dyan. Patawan nyo po ng parusa yung mga nagpo-promote nito dahil nga po meron naman kayong batas na sinusunod dyan sa PAGCOR na kung sino man lumabag nito dapat merong karampatang parusa. Yun po ang gawin ninyo. Wag po yung ibablock nyo yung link. Tama po ba ako o mali? Para itong mga content creators, influencers, streamers na ito, matakot sa inyo dahil makukulong sila. Dapat ganun po ninyo pag-igtingin ang batas na naaayon po sa PAGCOR. Sa ngayon, mula sa mahigit 7,000 illegal gambling sites at online gaming platforms, Grabe, nasa dami. 5,800 na raw ang nablock ng PAGCOR. Pinasusumiti na ni House Public Order Committee Chairman Dan Fernandez ang mga pangalan ng Eto. mga influencer na sangkot sa mga illegal na casino. Ipagbibigay alam daw nila ito sa Bureau of Internal Revenue at Department of Information and Communications Technology. Yari kayong mga content creators, streamers, vlogger na nagpo-promote dahil ililista daw yung mga pangalan ninyo at isusumite dito sa Department of Information and Communication Technology para masampahan siguro kayo ng kaso. Ayan na! So, eto na mga Lodi. Yun, pinakita ko sa inyo kanina na sinasabi po kasi nilang legit. Napaka-easy daw po manalo. Kagaya po nito ni Awit Gamer. Mukhang magiging katapusan na po ng kanilang pag-o-online casino promotion. Ayan mga Lodi, no? So, ito, ang pangalawa nating itatalakayin. Legit nga ba yung link ni Big Boy Cheng? Dahil matagal na po kayo nagko-comment dito, si Big Boy Cheng nga, talakayin mo. Tinalakay ko na yan mga Lodi. Nung una, nag-aalangan pa ako dito dahil hindi naman ganito kalalaki yung napapanalunan nito. Pero, nung nanalo to ng 75 million mga Lodi at ipapakita ko sa inyo. Meron ba? Yan! To. Yan mga Lodi, 75 million. Grabe, ang sarap sa pakiramdam, no?
Nakikita nyo yung idol nyo na nanalo ng 75 million at kayo naman, sa tingin nyo, bibigyan kayo ng balato niyan. Siyempre, may balato kayo niyan. Pero hindi ganun kalaki dahil nga, ang sa tingin ko dyan, dun lang talaga sila sa kanilang mga commission kumikita dyan. Hindi talaga sa kanila mapupunta yung 75 million na yan, yung 43 million ni Awit Gamer na panalunan niya na parang wala lang kasi inaantok na daw. Alam nyo ba kung bakit ko nasabi yan? Para naman kayo hindi na grade 2. Ganto lang kasi yan. Paano ka nagka-cash in sa laro na pinopromote nila? Diba? Paymaya, GCash, at kung ano-ano pa, bank transfer ba? Yung tatlo na yan, yung pwede yata sa tingin ko para makapag-cash in ka. So, eto ang tanong dyan. Paano mo ilalabas yung 43 million or 75 million gamit yung nabanggit ko na pinang-cash in mo? Paymaya, GCash, at saka bank transfer. Kasi, mga Lodi, tinalakay ko na rin to ang slow kasi nung iba dyan eh. Nagpapauto kasi dahil sa tingin nila, mayaman, maraming pera, nagko-collection ng mga sapatos, milyon-milyon. Ayan mga Lodi, ganito lang kasimple, alamin nyo. Ang credit limit po kasi ng GCash, 500,000 lang po. Malamang sa malamang mga idol, ang Paymaya din, 500k lang din ang credit limit niyan para makapaglabas, makapagpasok ng pera sa kanila. Dahil nga, meron po tayong tinatawag na money laundering. Kapag nakita nila na parang may anomalya dyan, binablock agad nila yan o hinohold agad itong pera na nilalabas mo. Bakit ko nasabi yan mga Lodi? Kasi ganito na lang kasimple yan. Yung kaibigan ko kasi mga Lodi, nagnenegosyo siya. Labas-pasok yung milyon sa malinis na paraan sa bangko. Pero nakitaan po siya ng parang merong mali dito sa kanyang nilalabas-pasok na pera at hinold po ito. Hindi ko na po papangalanan yung bangko mga idol Basta ang pagkakaalam ko po, last update po ng aking kaibigan 8 months na po. Hindi pa rin po naayos sa malinis na pera yun mga Lodi Sa negosyo po niya yun pero nakita po na parang merong money laundering na nangyayari. Labas-pasok kasi yung pera. So, ganito na lang kasimple ang tanong dyan, Sir Big Boy Cheng. Paano mo mailalabas yung 75 million na panalo mo dyan? Ang pagkakaalam ko, hindi lang to isang beses na nalo to si Big Boy Cheng ng 75 million Dalawang beses yata mga idol kung hindi ako nagkakamali. Tapos, ito si Awit Gamer, no nakaraan mga Lodi, nakita ko 130 million something po yung laman ng kanyang account kuno. Tapos, nabuking pa na demo account yung ginamit dahil nabura yung kanyang credit nung may pinasok siyang application na hindi pala pwede doon yung demo account. So, ngayon nyo sabihin sa akin, legit ba talaga yung napapanalunan nilang o pang-inganyo lang sa mga taong walang kamuwang-muwang para lang kumita sila? So, kayo na po ang bahala o humusga mga Lodi. Ipakalat nyo po itong video na to para po marami pong ma-aware na pinapatugis na po sila ng pagkor. Hinahanap na po yung mga content creators, influencers, streamers na nagpo-promote ng mga illegal na online casino sa social media. So, hanggang dito lang po. Ito po si Peps TV. Stay safe mga Lods and God bless you all. Peace bomb!